Quarantine. Quarantine kasi. Quarantine. Pero purihin ng Panginoon na tayo'y nasa lampas ng quarantine kaya hindi na quarantine. At purihin ng Panginoon, tayo napapagpuri sa Kanya at napakaganda dahil tayo sa kabila ng may mga nangyayaring ganoon, tayo ay narito pa rin at tayo pa rin ay magkakaroon ng pagkakataon makapagpuri sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. So, sa month of March, ang ating tema ay tinatawag na discipleship. So, tayo po ay naniniwala ba kayo na ang bawat isa ay disciple? Hallelujah. Disciple ba kayo? Amen. At ano bang pagkakaintindi natin sa disciple? Disiplinado. So, kumbaga, kung tayo ay disiplinado, planado talaga, di ba? Discipline. Kaya pag sinabi yung discipline, na planado. So, disiplinado. Okay. So, buksan natin ang ating Biblia sa Lucas chapter 14. Lucas chapter 14 verse 25 hanggang 30. So, gumagamit ako ng New King James Version Bible. So, yung old version Bible nyo dyan, kaya lang adapted from New King James Version. Yun ang buksan nyo. So, chapter 14 ng Lucas, verse 25 hanggang 33. Sabi nila, yung maiksi daw yung iniimbilahan ulit. Yeah. Doon tayo sa chapter 14 ng ano bang isang disciple? Siya ba yung madali? Siya ba ay ay mahirap? O siya ba ay masaya? Siya ba ay nahihirapan? All of the above. So, ibig sabihin, naintindihan natin na babasa natin sa scriptures ang mga disciple ng ating Panginoong Jesus. Kaya, basahin muna natin ang Lucas chapter 14, verse 25 hanggang 33. Now great multitudes went with him, and he turned and said to them, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it, lest after he has laid the foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him. 30. Saying, this man began to build and was not able to finish. Or what king going to make war against another king does not sit down first and consider whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000? Or else, while the other is still a great way off, he sends a delegation and asks condition of peace. So likewise,
whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Shall we pray? Lord our God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, narito po ang bawat isa, papakumbaba sa harapan ng trono ng iyong biyaya at inihiling ang iyong grasya, the grace and mercy to empower each one of us na magkaroon kami ng kaalaman, karunungan upang unawain ang iyong mga salita na aming pag-aaralan sa kasalukuyan. At patuloy namin hinihiling ang kapangyarihan mo na siyang pumuno sa lugar na ito. Ang kapangyarihan mo na siyang maglukob sa lugar na ito, na anumang mga gawa ng kaaway, anumang plano ng kaaway ay hindi mo pahihintulutan, dahil ang bawat isa ay patuloy na hinahanap ang iyong kaluwalhatian. Salamat Ama, dahil noon pa man kami ay hinayaan mo makapasok sa trono ng iyong biyaya at kami po'y makinig sa iyong mga mensahe, sa iyong mga salita, na sa mga darating na panahon ay magamit namin ang mga pangaral na ito upang matupad at masunod namin ang mga gandang plano na ihinanda mo sa buhay ng bawat isa, lalo na sa buhay na walang hanggan. Kaya Ama, sa oras na ito, kayo po ang maghari sa aming mga buhay, kayo ang maitaas sa aming kalagitnaan, at maibigay sa iyo ang lahat ng papuri, at ito po ang kahilingan namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. So nakita po natin dito na ang kondisyon ng sinabi ng ating Panginoong Jesus to be His disciple ay napaka-hindi. Akala natin napakadali lang. Tanggapin mo lang ang Panginoong Jesus ay sapat na. Subalit, si Jesus Christ mismo ang may sabi dito. Now, sabi niya sa verse 26, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also. So hindi lang yung mga parientes o kamag-anak, pati mismo ang sarili niya. So tingnan po natin to, kasi ang iba, parang ang kabubuhian lang ay ang mga pariente, mga kamag-anak. Ang sabi niya, pati sarili niya dapat kamuhian mo. Kung hindi mo makakamuhian ang maging ang iyong sarili, hindi ka magiging disipulo ni Kristo. So ito ang pinakamahirap na challenge sa bawat isa. At ang sabi pa dito, and whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Nirarap up ko muna ito. Kasi parang yun yan, kanya-kanya. Kumbaga, lakad mo, dapat lakad mo. But we are in one purpose of our Lord Jesus. Kumbaga, dala mo yung sarili mo. Kung gaano ka magbitbit ng sarili mo, decision making mo, ikaw yun. Kailangan tanggapin mo. Anumang cross ng buhay yan, nasasagupain mo. Katulad sa ngayon. Isa pa lang yan, balita pa lang yan. Pero tingnan mo, nabitbit mo ba yung cross ng buhay mo? Wala. Failure ka agad. So sabi pa dito, for which of you intending to build a tower? Nagbigay ng halintulad dito si Jesus Christ. For which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it? So ang pagiging disciple ni Kristo ay hindi basta yung ura-urada o siguraduhin mo na isipin mo sa sarili mo na matatapos mo o magagampanan mo ang pagiging disciple kay Kristo. Kaya kung mapapansin nyo sa last verses dyan, jump muna ako sa 34, sabi niya, salt is good, but if the salt has lost its flavor, how shall it be salty? How shall it be seasoned? It is neither fit for the land nor for the dunghill, but men threw it out. He who has ears,
to hear, let him hear. So dito, hinalintulad ang isang disipulo na hindi nagpapatuloy sa huli. Kasi tinawag ka rin Christian, tinawag ka rin ng disciple, pero ang effectivity mo is not a disciple. Because sa example ng salt ang hitsura niya, pero walang lasa. But the real salt ay may lasa. Kaya, the disciple, akala mo, disciple din ni Kristo yun kasi sumusunod din. Pero in reality, walang epekto. Hindi talaga totoo yun. Peke. Kaya, anong sabi? Kahit na daw itapon, walang kakwenta-kwenta. So dito, kung maalala nyo, nung unang pagyaya ng Panginoong Jesus dun sa mga disciple niya, it is an encouragement na wag kayong magdala. So dependent on the power of Christ. Kasi nagmi-miracle si Jesus Christ. So pinakita ni Kristo kung paano magkakaroon ng resulta, kung paano mangyari at magpagtagumpayan yung mga kinakaharap nila. Ipinakita ng Panginoong Jesus. Nung pangalawa, sabi ni Jesus Christ, kung ano ang mayroon kayo, dalhin nyo na. So, kanya-kanya, dala. Doon na ngayon ang proof kung talagang mapapatunayan na they are the disciples of Christ. Kasi mismo yung sarili niya, ang hate na tiningnan, ang sinasabi doon na hate, it means your priority is God, is Christ before your life. Hindi sa sinasabi ni na kamuhian mo habang buhay ang mga kamag-anak mo. Kasi siyempre, pipigil sa iyo yan. Tingnan mo na lang, gustong maging pastor yung anak. Ayaw, nako, walang kita dyan. Huwag ka na magpastor. Pero pag medyo pasaway sa komunidad, sa bahay yung bata, ay dapat sa iyo magpastor ka na. Pero pag matalino, huwag nang magpastor. Sayang, magiging engineer ka. Baka mamaya ikaw pa maging presidente ng bansa. Pero kung titingnan mo, doon sa Old Testament, ang inaalay sa Panginoon ay walang kapintasan at maayos. Pero sa atin minsan, ang inaalay yung mga pasaway. Puro may kapintasan. Matanggap-tanggap kaya. But praise God, because of the grace of our Lord Jesus Christ, not to twist. Kung lumapit ka na bulok ang buhay mo, nagiging brand new ka pagdating doon. So ngayon, kung mapapansin nyo, isa lang ang mga sinasabi dito, as a disciple of Christ, marunong ka dapat mag-isip, marunong ka kung ano ang nalalaman mo na, napipredict mo na ang mangyayari. Kaya ito, si King dito, bago lumaban, nag-iisip muna, inaalam kung ano ang magandang plano. At ano pa, dalawa yung example dyan, yung gagawa ng building at makikipaglaban. So kaya sabi niya, disciple is to follow Christ is very costly. May halaga ang pagsunod kay Kristo. Hindi basta-basta. Kasi madali lang magsabi, susunod ako. Pero ang tanong, bakit hinalitulad sa huli yung asin? Ang asin kasi walang pagbabago ang lasa eh. Pero tayo may pagbabago sa ating pag-commit or pagtupad or pagsunod sa ating Panginoon. So anong kalabas doon pag wala ka ng lasa? Saan itapon na lang pa? At kahit daw doon sa tapunan, walang kakwenta-kwenta. So ganun na nangyayari sa ating sa harapan ng Panginoon. So dito, kaya sinampol ang asin, sinampol yung hari dito, ganun kung paano isang disciple, nag-iisip muna, nagpaplano kung talagang mapagpagtyagaan mo ba yan hanggang sa uli. Makakasunod, kasi sabi na, magpapatayo tapos hindi naman matatapos, anong sasabihin ng iba? Kukutsain. So ganun din tayo. Ay, sumunod tayo na born again, tingnan mo, born again yan. Kaya dalawang ang tawag ng born again yan. Born again yan. Kaso lang may question, exclamation point ba yun? Kasi dati siya nga, sumusunod, bandang huli, bagsak. Kaya huwag tayong magtataka kahit na even pastors,
for 15 years na nagsisilbi sila, later on, bagsak. Why? Yan ang question. Are you really a true disciple of Christ? Yun ang question doon. Sabi nga, wag nga tayong magsalita ng tapos. Pero nakikita natin yan. So i-prepare natin ang sarili natin. Kasi tayo, pag hindi rin tayo nag-iingat at maging maingat at naging pabaya tayo, mag-i-end up tayo doon sa history na nakikita natin sa iba. Kaya winawarningan tayo ng Panginoon Jesus dito sa salita niya. Kaya doon pa lang pinauna na, hanggat hindi mo kinamumuhian kahit ng sarili mo, ibig sabihin, wala ka na, dead ka na, patay ka na doon sa fleshly desire. Kasi ang priority mo sa buhay mo ay ang Panginoon. Kaya ang mangyayari, hindi ka kayang hadlangan. Kaya ka bang hadlangan ng overtime? Kaya ka bang hadlangan ng, ay, may balita dyan. Ngayon sa bus, kailangan nakamaslahan. Pag hindi, may multa, 600. Ano, may multa ba kagabi? Eh, wala naman. Tingnan mo, pakalat ng ano. So now, ang title dito, The Disciple of Christ. Ha? Mga kabayan. Theme, The Disciple of Christ. Disciple of Christ. Anong disciple ni Christ? Ayaw gumana. Wala na. Ayaw na yan. Kanina gumagana yan eh. Dibalik? Ayan. So, ayan. So, title? Atras mo, wala. How to become disciple of Christ. So, paano ba tayo ma-disciple ni Christ? Become disciple of Christ. Ito na. To become disciple of Christ, una, dapat, ayun, Luke chapter 23, chapter 14, verse 23 to 35. To become disciple of Christ, we should learn to understand His Word. Ang una nating point dyan ay dapat mag-aralan natin ang kanyang salita. It's not easy to become a disciple of Christ. Kailangan, bago ka maging disciple, itong process natin is we should learn to understand His Word. Yan ang pinaka-importante. Kasi pag hindi natin inaral at naintindihan ang kanyang salita, doon pa lang kaya tayong dayain ng kaway. Yan ang pinaka-importante sa lahat. To become disciple of Christ, we should learn to understand His Word. Why? To understand His Word and cooperate with Him. So, syempre, hindi lang sa nag-aaral tayo, kung hindi naman ang puso natin nakikipag-cooperate sa ibig sabihin, sa gusto, sa layunin ng ating Panginoon, useless din ang pagiging disciple of Christ. Kaya kung mapapansin nyo, yung disciple ni Kristo noon, nakipag-cooperate sila sa kay Kristo, sumusunod siya kay Kristo. Ay kung yung nakarinig nila na ang sino mang gustong sumunod sa akin, ay kailangan kamuhian muna yung kanyang mga kamag-anak, kapatid, kaibigan, ay kundi siya susunod doon, kundi siya makikipag-cooperate doon sa gusto ng Panginoong Jesus, you are not a disciple of Christ. Pangalawa, to become disciple of Christ, we should learn to understand His Word and offer services to Him. Dapat ang serbisyo mo, ibigay mo sa Panginoon. Kailangan yan. Offer services to Him. Kung gusto mo maging disciple ni Kristo, alamin, intindihin ang salita niya, makipag-cooperate ka sa Kanya, at dapat ibigay mo ang mga serbisyo mo para sa Kanya.
Pangatlo, and stay focused on Him. Kailangan ikaw ay laging, kumbaga, pag first priority ang Panginoon sa buhay mo, ang focus mo na sa Kanya. Kung mahal mo ang isang tao, lagi ang focus mo na sa Kanya. To become a disciple, dapat mahalin mo muna ang Panginoon para ito'y magkaroon ng halaga sa iyo at may sasagawa mo ang mga bagay na ito. Pang-apat, and trust Him as your Lord and Savior. Dapat magtiwala sa Kanya as Lord and Savior. So, to become disciple of Christ, we should learn to understand His Word and cooperate with Him and offer services to Him and stay focused on Him and trust Him as your personal Lord and Savior. Yan ang dapat na disipulo ng ating Panginoong Jesus. Kaya, kahit na sinabi ni Jesus Christ doon sa nabasa natin kanina na even yourself, dapat you hate yourself first before you can come to become my disciple. Sumunod pa rin sila. Kasi ang nangingibabaw doon ay ang pag-ibig nila kay Kristo. Imagine or remember, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino ba ang nag-initiate ng pag-ibig? Minahal kayo ng Diyos. Ang sanlibutan is the world is the people in this world. Ang ibig sabihin doon, pinakita muna ni Jesus Christ yung pag-ibig niya sa atin na kahit napakawalang kwenta natin, matigas ang mga ulo natin sa Kanya, pero minahal pa rin. Then, pinapaunawa. Kaya, sabi ko nga dito, pinapaunawa sa atin yung mga salita niya, kaya dapat aralin natin at intindihin natin. At makikooperate tayo kasi nandoon lang sa Kanya ang talagang susi ng katagumpayan ng ating mga buhay. At kaya nga, offer services to Him and stay focused on Him and trust Him as your personal Lord and Savior. Ba't gumagalaw-galaw? Nag-blame. Sa kable. May virus ata. Corona? Or hindi na, ang pinag-aaralan natin dito, mayroong crown eh. Jesus the King with a crown. So, pangalawa, how to become disciple of Christ? To become disciple of Christ, we should obey the commandments of God. Okay. We should obey the commandments of God to become disciple of Christ and be filled with Holy Spirit. Nung sa kapanahunan, ang feeling ng Holy Spirit doon is it depends upon God. Kung gusto ka niya, i-fill ng Holy Spirit. But in our present situation, dapat ma-fill ka ng Holy Spirit. Kasi ngayon, pinor out na sa ating sitwasyon sa kasalukuyan, naka-pour out na ang Espiritu, subalit depende sa iyo if you are allowing it, i-allow mo sa buhay mo na ma-fill ka niya. So tayo na ngayon ang may control. Depende sa atin kung gusto natin ma-fill o hindi. But there is a certain conditions sa mga na-fill ng Holy Spirit. Depende yan sa personalidad ng tao, depende yan sa pagsunod, katulad ng binanggit ko dun sa una. Kung talagang ginagawa mo yung ganun, kung talagang minahal mo ang Diyos, sumusunod ka, tapat ka sa Kanya, you acknowledge Him as personal Lord and Savior, kaya ka ma-fill ng Holy Spirit because you are opening your hearts that the Holy Spirit can enter. Pero pag wala kang, ang Espiritu ng Diyos ay hindi makakakilo sa buhay mo. Kaya may word doon na sinosuppress natin ang Espiritu ng Diyos, which is hinihindiran mo, which is na hindi mo pinapayagan na makapasok sa iyo. Ang umiiral ay ang sarili mo pa rin. So, we should obey the commandments of God. If you obey the commandments of God, very easy to allow the empowerment of the Holy Spirit. Tama ba? Amen. Pangalawa,
So, kung ikaw ay na-inform, kung ikaw ay na-fill ng Holy Spirit, it is impossible na hindi mo inform ang mga unbeliever about salvation. Kasi ang objective ng scripture ay para ang objective ng scripture ay ang mas-save ang bawat isa. Kaya ang pinaka-purpose is ng teaching ng scripture is about salvation. Wala yan. Wala yung mga prosperity gospel na yan. Ang pinaka-sentro is to inform the unbeliever about the salvation of Christ. The good news kung bakit nabuhay si Kristo sa sabsaban. Kung bakit dumating sa atin. Kaya nga dumating sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. So, what is that purpose? Ang purpose nun ay para masipan tayo. Ang sabi nga, dumating na ang magsasalba ng sanlibutan. So, kung ikaw ay ma-filled ng Holy Spirit, ang desire ng nasa sayo ay yung desire din na nasa kay Kristo. And then, ang resulta niyan is go ye and share the gospel. Kung mapapansin mo sa Acts chapter 2, ang sabi doon, wait for the empowerment of the Holy Spirit. And ano sabi niya? Saan muna mag-start? May empower ka to witness, to inform the unbeliever about the salvation. Who is the salvation? Christ is our salvation. So, pangatlo, to trust in His promises. So, ando doon, kung wala kang tiwala sa Kanya, ulit hindi mangyayari ang pagiging disciple mo. Kahit sinabi mo, disciple ka, nino? Disciple ng tao, pero ang reality, hindi ka disciple ni Kristo. Maraming disciple dyan, pero hindi talaga yung pagiging disciple na mula kay Kristo. Sabihin na natin, iba man na naghubog sa'yo, literally, but that, kung ang tinuturo niya ay the same as the teaching from our Lord Jesus Christ, pag sinam-up yan, you are the disciple of Christ. Kung ikaw ay nakakasunod doon sa tamang tinuturo ni Kristo na napag-aaralan natin dito at na isa sa katuparan natin yung mga bagay na yan, ibig sabihin, we are the disciples of Christ. Kapag hindi, iba ang natututunan natin at contradict doon sa sinasabi ng ating Panginoong Jesus, we are not His disciples. We are not His disciples. Dalawa lang naman, either good or bad yan eh. God of this world or God in heaven. So, ang una natin is, ano ba muna natin? Learn. You have to learn. Pangalawa ay ito na tayo, obey the commandments of God. Ayan, nakita natin, we will be to inform unbeliever to trust in His promises. So, pangatlo ay nandoon yung we should volunteer to work in God's vineyard. Sarap ano? Volunteer. Bakit? May bayad ba sila anak? Sina Peter nung sumunod? Iniwanan pa nga niya yung pinagkakakitaan nila eh. Volunteer yun. Hindi naman naghingi ng ang araw ko eh. 5,000 ang karman ko sa aking trabaho. Bago ko malis, dapat mas mataas ng konti. Pero hindi. Nung tinawag si Matthew doon as pagiging trabaho niya dati, tax collector. Nung tinawag siya, mas malaking kupit doon at ano. Pero anong ginawa? Voluntarily, he followed Jesus. So, itong hindi nakikita ng iba na dapat talaga to become disciple of Christ, voluntarily, ibigay mo yung buhay sa Kanya. And then, imposible naman na hindi papalitan ng Panginoong Yesus yan. Huwag ka na munang tumingin sa nakikita ng iyong mga mata. Tingnan mo, sabi nga ng Scripture, yung mga hindi nakikita ng iyong mga mata. At doon mo makikita. So, ang ating ang purpose dito ng Scripture is regarding the salvation, the eternal life. Kasi sabi nga, lahat naman yan nandito sa mundo, hindi mo naman madadala yan doon sa kaharian ng Diyos. So mag-impo ka ng ano?
kayamanan sa langit. So kung gusto mo mag-impok ng kayamanan sa langit, you volunteer yourself to work in God's vineyard. Doon ka ngayon. Kasi kung ibibigay mo ang buhay mo sa Kanya, tsak may kapalit yan. Subok na natin yan. Pero ako, subok ko na yan. So ano muna? To submit our life according to His purpose. May purpose naman kasi yan eh. Hindi naman yung bastang pag-voluntarily sinurrender mo sa Panginoon. Hindi naman na, okay, mga kapatid, ganito ang gawin natin. Bitbitin yung mga gitara, magkakarolin kayo. Gumawa kayo ng, ano yun, letter? Bill. Gumawa kayo ng, yung sulat para padala na solicitation letter. Para pagdating doon, sigurado na walang palso para makaprepare sila. At minimum solicitation na hiningi namin, 5,000 lang naman. So kung maka-20 kayo, 5 times 50, 100,000. Eh, kailangan ang kanta nyo yan, ang sigaw nyo yan, Hallelujah Lord! Praise God! Oh. This is it. Pagdating yan, mga kahit hindi ka tatamaan ng corona, tatamaan ka na. So, we should volunteer to work in God's vineyard to submit our life according to His purpose. Yun, voluntarily. So, ang voluntarily na paglapit mo, that is the submission. That is a submission to our Lord Jesus Christ. Binibigay mo yung buhay mo sa Kanya. According to His purpose. Hindi naman sa purpose ng pastor. Purpose ng sinasabi sa Scripture. Kaya ang pastor, ganun na ang ginagawa. Sumusunod din, nag-submit siya, patungkol din sa sinasabi sa Scripture. Pag iba, ay ibang usapan na yun. So, we should volunteer to work in God's vineyard. Alas 11 pala. Matatapos na ang pagkat. To submit our life according to His purpose. To occupy the work given to us. Panghawakan mo yung binigay sa iyo na trabaho ng ating Panginoon. Kaya ang ginamit ko dyan is occupy kasi matagal nang bakante yan eh. Kaya i-occupy nyo yung pwesto nyo na dapat sa iyo ay binabakante mo. Kaya you have to occupy. Gawa na kailangan talaga eh kumbaga nandoon yun or kaya naman tayo mismo presently na kumbaga literally present but wala tayo doon. Kaya nga may kakilala ko sabi ko nung kausap ko kagagaling lang sa bakasyon sabi ko hanggang ngayon bakasyon siya eh. Ang physical lang na katawan ang bumalik na. Bakit? Kasi ang isip niya nandoon pa rin sa Pilipinas. So ibig sabihin ganun din yun. Andiyan ka but your mind is still absent. So you have to occupy. Kaya i-occupy mo yung sarili mo na presente dyan. Kasi wala na minsan dyan yung espiritu sa'yo eh. Di ba? Kasi kahit physically nandiyan ka, but mentally, wala ka dyan. Ayan ang sinasabi ng teacher, di ba? Physically present, but mentally absent. Pero sa atin naman, andiyan ka, but your mind is not yet there. So, occupy the work given to us. Kumbaga, panghawakan mo yan na sa'yo para dumating to become a disciple of Christ, kailangan panghawakan mo yung itinakda ng Panginoon sa'yo. Through this ministry, through the instruction of others. Makikita mo naman yan kasi kaya nga, yun ang kagandahan lang dito sa ating pag-aaral. Bukas ang libreta sa bawat isa. Bukas ang Biblia sa bawat isa. Kahit anong tasking ang binibigay sa iyo, nakikita mo kung tama ba yun. Sa iba, hindi. Bawal magbasa. Ang pastor lang ang binigyan ng karapatan. At sa kanya dadaan yung sinasabi ng Diyos. Hindi sa inyo. Baka kasi iba magulong sa inyo. Mga ganon, di ba? Marinig tayo. Pero sa atin, allowed ang bawat isa kasi nangungusap ang Diyos hindi lang doon sa lahat, sa bawat isa sa atin. Because we are the children of God. Nangungusap ang Panginoon dyan.
Depende na lang sa'yo kung alin yung pinapayagan mo na pakinggan or baka naman ang pinapakinggan mo ay ang salita ng kasamaan. Pero yung kahit na, kasi sabihin na natin, ang Kristiyano, ang sabihin na natin, ang born again Christians, at ang hindi, yung tinuturing na unbeliever o ibang paniniwala, katulad natin, bakit nandito tayo sa lugar na ito? Ibang paniniwala ng bansang ito. Ano ang pagkakaiba natin? Parehas tayong pinapasukan? Parehas tayong ginagalawan? Pag may naapektuhan kung saan tumama yung virus, papunta rin sa iyo yan. Pero saan magkakaiba? Doon na ngayon malalaman. Hindi ka exempted. Pagpasok mo sa aeroplano, may virus doon, depende na yun sa tao. Kumbaga, ando doon kung saan umiikot-ikot yan, nando doon, kasama kang iniikutan. Hindi ka exempted. Kasi kung exempted ka, dapat pwede mo sabihin, wala akong pamasahe, wala akong ticket, pero makakauwi ako ng Pilipinas. Bakit po naging ka? Libre ka. Hindi eh. Babayad ka rin eh. Ibig sabihin, andyan ka sa isang bangka. Andyan ka sa isang lugar. Tayo na sa isang lugar. Kung ano ang pamantayan nila doon sa hindi believer at tayo na nag-claim na believer, parehas. Ang kakaiba lang dyan, yung kailaliman ng buhay mo. Kung paano doon na malalaman ang relasyon mo sa Diyos. Kahit na makipaghalubilo ka dyan, okay. Kasama ka. Kung tatamaan ka talaga. Pero, mayroong pagkakaiba yan. At ang pagkakaiba yan, kaya nga ito inaaral natin, to become disciple of Christ. Yan, itong pangatlo natin, we should volunteer to work in God's vineyard. Siguro ang iba, hindi kaya mag-volunteer. Pero ikaw, as a disciple of Christ, kaya mag-volunteer. To submit our life according to His purpose, to occupy the work given to us, to work with fellow believers. Kasi, kung hindi nag-work sa fellow disciples sina Mateo, Mark, Ando, hindi siya, kumbaga, hindi sila naging truly disciple. Kaya, di ba nung nawala na si Jesus Christ ay biglang nagkanya-kanyahan na sila. Hindi na niya alam ang direksyon. Balik sila sa dati. Wala na naman ang pagiging disciple nila. Kaya, kanya-kanya. Wala nang fellowshipping doon. Wala na yung pagkakaisa nila. Wala na kasing nagbibigkis eh. Bakit tayo nandito? Sino bang may kagustuhan dito para bigkisin tayo, magkaisa tayo? Sa sarili ko bang kagustuhan? Kahit anong kagustuhan ko, kung ayaw ng bawat isa, hindi mo pagkakaisa yan. Kaya tayo nagkakaisa because of the word of God. Because of Christ. Kaya pag tinanong ka, bakit ka pumunta dito? Dahil naniniwala ka doon sa salita ng Diyos. Na kailangan, you have to have a fellowship with fellow believers. To form the body as one. Para mabuo ka, para ma-unite ang individual believers. Kumbaga, isipin na natin na ang bawat isang believer ay katumbas ng isang cell ng ating buhay. Ang cells ng buhay ng isang tao, kaya kung bakit nangungulubot na, tumatanda na tayo, kasi namamatay ang mga cells natin. Kaya nagmumukha na tayong kakaiba. Kaya nung bata ka pa, malusog, gwapo ka. Nalala ko yung kasama ko sa Oman eh. Ni-rate niya, may ginawa siya na lang. Ito nung pumasok sa Oman, nung after 5 years ito ng itsura. After 5 years ito ng itsura. Hanggang sa umabot sa 20 years nung pagbandang huli, unggoy ng itsura. So, ganun minsan, nagbabago. Why? Because the cells ng body natin nababawasan, namamatay. So imagine, kung sa kongregasyon, namamatay ang bawat cell, at ikaw yung cell na namatay na yun. So, magiging weak ang body. Kaya nga nagmumultiply ang cell na yon. Kaya tingnan mo yung mga matatanda pumupunta sa ibang bansa para magpa-inject ng yan. Para maging bata ulit ang itsura. Pabanat.
Kaso pagsalita, tapos may laylay na ng liigin, hindi pa rin. Kasi design ng Panginoon yan. Hindi ka may tatago. So ganun din tayo, kaya to work with fellow believers, hindi po pwedeng kahit na gaano mo kagaling, hindi ka pwedeng magtrabaho ng isa lang. Okay yan, yung personal na simple lamang. Pero yung pangkalahatan, to unite everyone, mapapansin nyo dyan, hindi lang pwedeng isa lang ang pwede dyan. Kailangan lahat magpapangsyon para magkaroon ng buhay, maging alive ang body ni Christ. Kaya, as disciple of Christ, we have to volunteer to work in God's vineyard. And then, to occupy the work given to us, to submit our life according to His purpose, to occupy the work given to us, to work with fellow believers. So, kailangan yan. Pag-submit mo sa purpose ng Panginoon na inudyok sa'yo, gampanan mo yan. Occupy that work. Huwag mong pabayaan. At ano pa, makipagkatrabaho ka dun sa mga kasama mo. Like, for example, the best example is about the music group, music team. Kahit nasa music ako, hindi ka naman nakikipag-operate, hindi pinapabayaan mo, diyan ka nga, pabaliwala lang sa isip mo, bahala na. Pag pinasukan tayo ng Espiritu ng Diyos, as the Spirit leads, okay na, mali. How the Holy Spirit, how can the Holy Spirit guide you kung ikaw mismo hindi mo piniprepare yung sarili? Sige nga. Para ba tayo ang tools o instrument na dapat nakahanda ka lagi na anytime pag dinampot ka ng Holy Spirit, capable kang gamitin doon sa work na binigay sa iyo. Pero kung hindi, ay, teka lang, magpipray muna ako. Siguro, kaya kung binigay na sa iyo yan, beforehand pa, nakahanda ka na lagi. Kasi ikaw na yun eh. I-occupy mo nga yung work. Kasi kung hindi, parang dumampot ka rin ulit ng panibago dyan sa kalsada at inumpisan mo pa lang. Kaya, doon hindi nagkakaroon ng harmony ang coordination. Kasi nga, ibang isip natin eh. Iba. Kumbaga, so kung andyan ka sa lugar na yan, dapat ang isip mo nakatuon doon. Kaya stay focus nga, sabi ko doon sa una kanina eh. So kung hindi nakafocus yan, kahit na magsama-sama pa, kaya nga sabi ko dito sa inyo dito sa atin sa music, kahit mag-practice tayo ng binangin na natin, kung halimbawa, yung 2020 mga 15 years pa, 2035. Tingnan natin pag, dating ng 2035, tingin ko wala mabago pa rin. Kasi nga, renew, balik tayo dito sa volunteer, tira. So matagal, di ba? Tingnan mo dati, ngayon, iba na ang nyo, kumbaga, ngayon ang improvement nyo, nasa na, tingnan mo lang, pwede na nasa 60 na siguro. Dati, talaga, kahit pa paano mayroon na. Ayan na. Pero, sabi ko nga, matagal mag-develop ng worker ng Panginoon. Ang iba lang dyan magagaling kasi nang-i-snatch. Nang-i-snatch. Kaya tapos kung ano sasabihin, tapos revival sa inyong church. Okay, revival, tapos pag-alis, tangay lahat yung membro. Subo ko na yan. Yung mga kaya sabi ko, pagdating kaya ng Judgment Day, doon kaya kayo mapupunta. Simple lang. Ginagamit yung spiritual na bagay pero iba ang motivation nyo. Which is, sistema ng kaawa yan. Magaling mandaya sa Satan eh. Tingnan mo mga salesman, kahit bulok yung binibinta sa iyo na doon na-adapt yan eh. Tingnan mo, na-sales si Eva. Masarap yan. Kahit mo na. Hindi, pag kami ay humawak dyan at mamamatay, kami ay mamamatay, hindi kayo mamamatay. Totoo naman, di ba? Hindi namatay ang physical, pero spiritual, hindi nila nakita. So, we should volunteer to work in God's vineyard to submit our life according to His purpose, to occupy the work given to us, to work with fellow believers. At ang pang-apat, how to become disciple of Christ. To become disciple of Christ, we should be empowered by the Holy Spirit. Kanina, feel doon sa isa,
ngayon empowered. Bakit? Alam natin, sabi ng Panginoong Jesus, huwag muna kayo hahayo. Antayin nyo ang kapangyarihan na pinangako ng Ama mula sa langit to clothe you from the to clothe you with power from on high. Luke chapter, last chapter yun, 49 siguro. 24, 49, no? So nandoon yun. Empowered ka dapat muna. Kasi ito, yung armor of God mo. Ang isang disciple ng Panginoong Jesus ay katulad ng isang sundalo yan. Haharap ka lagi sa battle. Kaya nga ang example kanina, kung ikaw ng ari, makikipaglaban ka. Ayun. Against 20,000. Isipin mo mabuti. So, before you step papunta as disciple of Christ, isipin mong mabuti. Pero naniniwala naman kayo, nandito na kayo eh. Nasa sa inyo na lang yan kung paano nyo isagawa ang pagiging disciple ni Kristo. Lahat tayo, kahit man ako. Okay, kung baga mga haba-haba ng narating ko dito, pero kung ako man ay magpabaya, kung sa pagpasok ko dito ng trabaho, hindi ako nag-design na mayroon ng kahit na paano nakikipag-fellowship, may gawain na ganito. Saan kaya ngayon ako? Baka iba ng ka-fellowship ko ngayon. Hindi ko na na-maintain, hindi ko na naipagpatuloy yung pagbigay sa akin ng task ng ating Panginoon. So we should be empowered by the Holy Spirit. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi pag wala ka nito, umaaligid ang temptation to have a right direction. The Holy Spirit will guide you. Kaya ituturo sa iyo ang tamang direksyon. Yun ang kagandahan pag ikaw ay empowered by the Holy Spirit. Hindi ko sinasabi na mag-speak in tongues tayo na hahanda barashika, kanandahang barahaya. Ano bang ibig sabihin ng pastor? Hindi na lang. So, ang feeling ng Holy Spirit dito, kaya naman ginagawa yun, yung doon sa Book of Acts sa chapter 2, na nagkaroon ng Pentecost, during the day of Pentecost. Pero ang empowerment doon, to speak in other language. Pero doon sa isa, dito sa 1:8, empower you by the Holy Spirit to witness. So tingnan yung mga pagkakaiba. Yung isa, to speak in other tongues. Ito namang sa 1:8 ng Acts, to witness. So you will be empowered by the Holy Spirit to witness. So, to witness, kaya bago ka, ituturo ka ng tamang direksyon. Pangalawa ay to have the divine intervention. Kaya kung mapapansin nyo, si Apostle Paul, lumalakad sila, di ko na matandaan kung saan lugar yon. Doon ang kanilang direksyon, pero sabi sa kanya, huwag kang tumuloy. Dito ka sa kabila. So yun yung divine intervention. Babalingin ngayon ang direction mo. Kaya right direction pa rin yun. Gawa na binigyan ka ng Panginoon ng direksyon na ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi sa sarili mong kagustuhan. So, may divine intervention yan. Kaya, kung halimbawa, katulad ng preaching ni Bonso nung nakaraan na about the vision, ang kay Peter decision ay ganito, pero dun sa kabila, yun ang magandang binigay talaga, literal. So, makukumpara mo na yan sa understanding ng isang tao. Bakit kaya binigay kay Peter ito? Bakit kay Cornelius